Ngayon na nga magkakasubukan dito sa paa ni Bebo. Kung talaga naman pipitikan siya ng rayuma, paakyat nga dito sa Buda. Ilang step kaya rugo ang kailangan namin lakbayin para makaakyat sa pinakatuktok. Siyempre, nung bandang una-una, talaga naman nangunguna si Bebo at walang iniinda. Kami nga ng nanay ko ang nauhuli at talaga naman namumulikat na ang mga binti. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, kapag ka nakarating daw ng tuktok, pwede kang tumama ng weti. Kaya naman para sa numerong 6-23, ilalaban natin yan. Maganda at malaki pa nga ang ngiti dito ni Bebo, parang pumapalag guys. Sobrang dami nga naming step na ginawa ngayong araw. Ewan ko na lang talaga kung makalakad pa kami kinabukasan. Sa aming 8 nga, ako nga yung pinakahuling nakaakyat dito sa pinakatuktok. Kaya ako yung pinakahuling mababasa ang wish. Nakiyat nga namin dito, meron nga kami nakita na parang souvenir store dito sa ilalim. Wala naman din kami nabili dahil medyo pricing nga. Kaya naman nagpicturan na lang kami dito sa labas na talaga naman parang nasa Taal lang kami. Tapos namin magpicturan, nagkaayaan na nga kaming bumaba dahil meron pa kaming isang pupuntahan. Eto na nga, talaga naman literal na pitik check para kay Bebo. Pumitik na nga ang kanyang rayuma nung panahong pababa na nga kami dito. Ang problema namin guys, wala kaming dalang gamot para sa rayuma niya na yan dahil nga pinagbawalan ko na siyang uminom. Nuko, unang araw pa lang namin dito sa Hong Kong. Ilang araw ko kaya rugo siya nga akayin, naksyuta. Dahan-dahan na nga kami bumababa dyan dahil sabi niya sa akin talaga daw pumipitik-pitik na. Diba nga sabi ko sa inyo, ilang araw kami mag-stay dito sa Hong Kong kaya paano rugong mangyayari sa amin nito? Pero ganun pa man, paulit-ulit ko nga siyang tinatanong kung kaya pa ba ng buto niya. Nung pagbaba niya, napapa-AA pa siya. Sige, Len, kumunong mapa-AA ka pa po to. Bas na nga niyan kami ng Ngongping Village at nung nakita ko nga nabaliko na yung lakad niya. Iniisip-isip ko rin guys, wala nga kakundala ng gamot niya. Ano kaya rugo yung pwede kong ipainom sa kanya kung lahat ng sulat ng gamot dito in check. Kaya nga, kaya pala nakatulala siya at pinagmamasdan itong bata. Nainggit pala siya. Sabi niya sa akin, saan daw kaya ito nabili? Anak syuta? Hindi ko nga alam kung ano yung sakit na nararamdaman niya pero sabi niya sa akin, kapag ka daw naaapak siya sa medyo bato-bato, talaga naman sobrang sakit na parang pilay na pilay yung paa niya. Kaya naman sabi namin, mag-decide na nga lang kami na umuwi na ng hotel at kami nga ay mamamahinga na. Pero buti na lang, nung nasakay nga kami dito sa cable cart at ilang minuto din kami nakaupo, sabi niya sa akin, medyo naibsan nga daw yung sakit. Nasasayangan din kasi siya sa araw guys, kaya naman nagkaayaan na lang kami na maghanap nga ng pwede namin kainan at napag-isipan namin na gusto namin kumain o umilip ng ramen. O ako naman mo, ang trabaho ko talaga, taga-search ako guys at taga-mapa-mapa. Kaya kapag nalili ako, lahat kami malilili. Tapos namin kumain ng egg tart dito sa bakehouse na ubod ng mahal. Nagbiyahe na ulit kami at sumakay na nga kami ng tren papunta nga sa station na pupuntahan namin. Sabi ko sa inyo hindi pa niyan kami pauwi pero haggard na ako. Grabe, kapagal. Talagang sobrang kapagal kapag ganito lagi yung ginagawa nyo, yung pasakay-sakay ng tren tapos may rayuma pa yung kasama nyo. Labas nga namin ng istasyon. Ewan ko ba, ba't nakarating kami dito sa napakalamig na lugar na to? Wala pa mong wifi. Nahanap nga namin yung ramenan na gusto kong kainan at paborito namin kinakainan ni Bebo pagka nasa Japan kami. Trugon, nakarating kami sa kasulok-sulukan na amoy pitak. Anak syuta. Shortcut nga kami ng Google Map hanggang sa matagpuan naman namin yung pinakapaborito namin kinakainan na ramenan. Sinuyod talaga namin to at inilaban ng rayuma ni Bebo. Makarating lang kami sa Ichiran. Medyo may kahamahalan itong ramen na to pero kapag ka natikman at nailop nyo na yung sabaw, talaga namang ma-addict din kayong puntahan. Nung nag-Japan kasi kami, paulit-ulit ko nga itong kinekwento ko lakabang nas na sabi ko talaga hindi ko makalimutan ang lasa. Kaya naman nung nalaman ko na meron ding Ichiran dito sa Hong Kong, ay Diyos ko, kahit mapumipitik-pitik ang rayuma ni Bebo, binuk ko talaga at pinilit kong puntahan. Malagad lang naman yung pakanyan guys, yung kumain na medyo mamahalin. Paramen-ramen pa ako niyan pag uwi namin ng Pilipinas. Maka-payless na ako mo ang ponlaki me. Kaya naman isagad na natin ang pagyayaman-yamanan dito sa Hong Kong. Yun lang talaga ang pinunta namin sa lugar na to. Itong masarap lang talaga ng ramen at pagkatapos nun, nag-decide na rin kaming umuwi. Kung tatitlein ko tong araw namin na to, ang title niya rugo, unang pitik ng rayuma sa Hong Kong. Anak syuta. Lang naman, salamat! Mga kayo nang nakita, ito yung nilalaro ko
ang PH Fairy na talaga naman napakalaking manalo. Dami kayong larong pwedeng pagpilian dito, pero kadalasan talaga na nilalaro ko itong Super Ace dahil ang laki lagi ng tama. Kaya nga nito, biglang pumuputok na lang ng 4,800 at hanggang 20,000 pa. Dali lang to laruin, kaya pag gusto nyo, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.